Magandang gabi po sa atin lahat, sa lahat ng ating kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga kababayan natin OFW. Ngayon hapon, magkwento po ako ng konti sa inyo. Ngayong gabi. So, sorry po, nako-correct ako ng asawa ko sa lahat ng aking ginagawa. Nakabantay talaga. Lalo pa ho ngayon, balik na naman po kami sa PUM dahil po hindi muna kami lalabas ulit ng bahay. Yun po ang aming responsibility sapagkat nung nag-positive po si DILG Secretary Anyo, kami po magkakasama noong 23. So, kailangan magbilang ng 14 days para sigurado na hindi makakahawa. Kinikwento ko to sapagkat we all have to be responsible. Kami po nila naiinip din po kami na hindi namin makasama ang ating mga kababayan, na hindi kami makapunta sa meetings, na hindi namin makausap yung mga doktor na tumutulong dito sa aming distrito at syudad, no? But again, 'di ba, ano ba number one nating na obligasyon, 'di ba? Huwag makahawa nung iba. So, pag sinabing na-expose ka sa isang nag-positive, 14 days, mag-self-isolate. Pag ikaw naman hindi mo sure pero may simptomas ka na, mag-isolate ka na rin. Ayan, sa matingin ng asawa ko kasi gusto talaga niyang lumabas, pero alam ko naman siya ang stricto sa amin dalawa. So, lab, patapusin mo muna ako mag-live, ha? Naka-live to. So, anyway, this evening, I want to answer yung questions ng mga netizens and then magkwento din about the day I had, what I did today. And then, the last part pa rin ng pagsasagot sa netizens, may mga gustong i-clarify ko what do I mean na yung IATF, to be more clear, especially dun sa health side, no? So, let me start out with kamusta yung araw ko. But before that, I want to, yung quote ko for today, no? Alam niyo naman, di ba, whether we talk about whatever our religion is, we always talk about life. How important life is, how the Lord knew us nung nabubuo pa lang tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo. We all know John 3:16 sa mga Christian, which talks about ang pagkukulang ng tao, and about if we believe in the Lord Jesus Christ, we shall not perish but have eternal life. No? So, whatever our religion is, life is sacred. Kahit na nung drug war, di ba, parating pinag-uusapan, okay ba patayan? Ang sagot natin, hindi. Pero ang droga nakakapatay din. So walang question that life is sacred. So, I want to start out tonight. Ito pong quote po, no? Presidente po to ng Ghana, si President Akufo-Addo, no? Ang sabi niya, we know how to bring the economy back to life, but we do not know is how to bring people back to life. Okay? So, ulitin ko po we know how to bring the economy back to life. What we do not know is how to bring people back to life. So, I think it's a very ingenious way, creative way of telling people na yes, ibabalanse natin yung ekonomiya at saka yung health. But yung health kasi, pag yun ang umatake, yung virus, at namatay ang isang tao, hindi na natin kayang buhayin yun eh. But sa ekonomiya, maraming pwedeng gawin, no? That doesn't mean po that we're not talking we're not thinking about your economic welfare. Part yung health nyo, yung makakain kayo, makuha nyo yung gamot na gusto nyo, na kailangan nyo, yung toiletries, yung lahat, no? That essentials natin, no? So mamaya, maraming nagtatanong about the 5,000 to 8,000 at doon tayo pupunta. So let me go to the questions, no? Babasahin ko kasi pinasummarize ko. So yung babasahin ko po na siya nagtanong, but actually marami siyang kapareho na tanong, kaya ito yung pinili natin na mga sagutin, no? From Sil Molitas Mayonis Dangbis. Sir, is it true that you will receive 5,000? You should work for the barangay in 10 days. Ang answer po,
Iba po yon, isang programa po yan, yung Cash for Work ng DOLE, no, yung tupad. So meron talagang regular program po yan kung saan magtatrabaho ka for 10 days at meron ka pong makukuha. Pero ang pinag-uusapan po natin na 5 to 8,000 pesos, depende kung anong region ka nandun, yan po, walang work component yan. Anong trabaho nyo kung mabibigyan yan? Stay at home. Yan po ay para sa subsistence, para nga mag-survive tayo, mabuhay tayo, no? So, ang sagot doon, Sil, ibang programa to, siguro I'll just have a visual aid. Ililista ko lahat ng mga programa ng gobyerno. Pero para hindi po kayo malito, isantabi nyo muna yung ibang mga programa ng gobyerno at etong 5 to 8,000 muna ang ating pag-usapan, no? So, yung 5 to 8,000 po, ang makakakuha niyan, 18 million Filipino families. 18 million Filipino families, no? Out of 24 I think 6 million. So, what does that mean? That means 3/4, diba? 3 sa 4 na pamilyang Pilipino makakakuha ng 5 to 8,000. So, si Mitch O. River Mitchell, yung 5 to 10K po, kapag ang isang bahay ay 3 ang pamilya at nakatira, 3 din bang forms ang ibibigay? Okay. Ang pinag-uusapan po natin, household or pamilya. Hindi po yung physical na bahay. So, kung isa pong napakalaking bahay, isang tao lang po nandun, kung siya ang head of the family, siya bibigyan ng form, no? Ngayon po, kung isang bahay ay may nandun po yung pamilya ng kapatid din niya, and then pinaupahan yung isang kwarto, kung 3 pamilya sila doon, 3 po ang mag-fill up kasi head of the family yan, di ba? So, ganun po ang mangyayari doon. So, per household o per family po tayo. So, babalik tayo sa 18 million out of the 4.6 million Filipinos. Again, doon sa hindi po nakapanood a few days ago, yung 6.6 million po, yun yung formal sector po natin. Yan yung nagtatrabaho po sa private na may SSS, nagbabayad ng income tax. Yan po mga nasa gobyerno na merong pag-ibig and everything, no? So we're talking about the 18 million na mamaya babasahin ko sa regulasyon ng DSWD kung sino-sino ang babaksak or papasok dun sa 18 million families. So third, from May Toriaga Largo. Hi po, Sen, watching from Doha, Qatar. Ask ko po kung maka-avail ang pamilya ng OFW doon sa sinabi niyong financial assistance, no? Okay, himayin muna natin po kasi baka magtaka po yung iba kasi meron po tayong mga OFW na mga well-to-do. Ibig sabihin po, medyo mataas ang sweldo, maganda trabaho, malaki bahay, may savings, no? So, hindi po kasama yan sa 18 million families. Pero meron po tayong OFW na kahit malaki kinikita ay natanggal sa trabaho ng ilang buwan na, may separate programa para sa inyo yan, no? Yung mga at saka yung mga Filipinos in distress overseas, no? And I think we should discuss the programs and maybe I'll ask you, Sara, to discuss the programs ng DFA, and then dapat ma-discuss din po ang programa ng DOLE, OWA at POEA. Magagaling naman po yung mga nandun, no? So, yung pamilya na OFW naman na nandito po, 'di ba? Hindi lahat po 'yan mayayaman. For example po, yung ibang domestic helpers natin sa abroad, let's say Hong Kong, they get between 20 to 25,000 a month buong pamilya na 'yon, 'di ba? And sometimes hindi pa buo napapadala kasi kailangan din ng living expenses nung OFW na nasa abroad, 'di ba? So, mamaya, babasahin ko po ang mga papasok sa 18 million. So, but basically, babalik tayo doon sa prinsipyo para to sa mahihirap. So, kung pamilya ng OFW pero mahirap, kasama sa 5 to 8,000. Kung pamilya ng OFW hindi mahirap
pero may specific circumstance ka na kailangan mo ng tulong, may ibang programa para dito, no? Hindi po ito yung Bayanihan to Heal as One. Yung Bayanihan to Heal as One is specifically yung 5 to 8,000 pesos, no? May nagtanong dito, binabasa ko lang pero ang bilis kasi ng pag-scroll up, no? Kung 5 to 10 daw sa isang pamilya, well, depende po yan kasi actually computed ang household sa average na 5. But ibig sabihin po, kung nanay at tatay at 8 anak, at yung panganay na anak wala pang 18 years old, for example, isang pamilya yon, di ba? Pero kung for example, nanay at tatay at panganay nyo 23 years old, may asawa na, separate yung panganay mong anak, di ba? Head na siya nung household niya, di ba? Okay. So from Roldan Cases, good afternoon po. Sir, ask ko lang kung kailangan po magbigay yung 5 to 8K po, nasa barangay na po ba? Kapag ma-fill upan ang form, may pera nga po ba kaagad? Okay. Roldan, balikan kita because precisely I want to discuss yung mga pagsubok na dinadaanan ng ating mga public servants ngayon at yung pressure na nasa mga ahensya ngayon sa guidelines at makapag-deliver. So, after this question, Roldan, balikan kita, no? But Johnny Palotes, hello sir, ano po ba ang basis ng bigayan ng form sa bibigyan sa 5 to 8 perang ipamamahagi sa pamahalaan? So, basahin ko muna sa inyo yung existing na guidelines, no? But as I said, what did I do the whole afternoon? Basically, I was on the phone with Deputy Speaker El Rey Villafuerte and Deputy Speaker Loren Legarda. Si Loren Legarda po, ang ating senadora, ay dati pong chairman ng finance ng Senado, kaya alam niya po ang pananalapi ng bansa. And siyempre, first time po niya maging member ng Congress. So, you know, we were empathizing with each other about yung on the ground o yung local, no? Vis-a-vis saan manggagaling ang pondo at paano to maayos. So basically, I was also on the phone with DSWD, USEC ng DSWD, and for a few minutes ang isang USEC ng Department of Finance para to compare notes, no? And pabalik-balik po kami, no, na about the guidelines, and I'll answer that yung kay Roldan. But dun po sa huling tanong, so, ito po, beneficiaries, senior citizens. Anong requirement niya? Yung office ID niya from OSCA. Yung OSCA ID niya. Persons with disability, ano ang kanyang proof? Meron siyang certification. I think may IDs din yan sa bawat syudad nyo, no? Okay. Pregnant, lactating women, certification from the Rural Health Unit or birth certificate of child if available. Solo parent ID or certificate of employment separation or suspension of work, no? Overseas Filipino in distress, valid passport, yung ano lang po, yung page lang nung passport, yung bio, yung may picture at pangalan, no? Proof of departure, overseas employment certificate, etc., no? Homeless families, indigent, indigenous people, and vulnerable groups. Ito, certification ng barangay lang that they are homeless or belonging to vulnerable groups or from CSWD. Yan yung city, di ba? DSWD is Department of Social Welfare and Development. So, CSWD is City Social Welfare and Development Office, or MSWDO, which is yung municipal, or yung PSWDO or provincial, no? Or certification of NCIP or the Tribal Chieftain Council of Elders if the beneficiary ay isang IP. Then lastly, ito po, dito papasok yung marami, yung informal workers. So, ito po yung mga, kung sa TODA ka, so either yung
driver's license or certification of membership from organization, association, tapos yung mga kasambahay, etc., no? Yung mga vendors and everything, no? Okay. So yung kwento ko sa inyong requirement, yan po ang pabalik-balik namin sa DSWD. And I think it's easy, very easy to say na ang bagal, very bureaucratic, paano nating makukuha kagad. But I think, now more than ever, we have to work together and kailangan ng empathy for each other. So, hindi kami nagkakulang na magsabi sa DSWD na, less requirements, less qualifications, faster. Pero alam mo, gusto na rin naman nila eh. I mean, kaya nga nag-appoint ang ating Pangulo ng marami sa militar para nga very efficient yung pagbaba, no? So whether you talk to the DBM, the Department of Finance, DOLE, DA, DSWD, gusto naman nilang mapabilis eh. But that's also why we have an oversight committee. Pero kami sa House, hindi na namin hihintayin na mag-hearing pa kasi mag-hearing yan soon. We offered ourselves na. And to be fair sa DSWD, araw-araw ang pag-uusap, pabalik-balik yung papel. But of course, trabaho nila to, may executive, parang advisory committee kami, or parang yung oversight powers, no? So, what I told Yusek Amy kanina is that, no, let's just have the same frame of mind. Na ano yung frame of mind? One, pera ng tao yan, the soonest na makaabot sa kanila, the better. So, agree lahat doon. Secondly, the less requirements and less na ilagay mo sa guidelines, better. So kung makikita nyo, and now I'll go to the last question, no, yung sa Roldan cases. Sorry baka hindi cases yon, baka cases or sorry Roldan, but yun ang na-text sa akin eh. So eto. Where are those questions? Ito. Baka Casis to, Roldan Casis. Ask ko lang kung ilan po mabibigay sa 5K sa barangay po, nasa kanila na ba ang pera. So ganito po proseso, no? So in-identify ng Secretary of Finance or Department of Finance saan kukunin ang pera together with the DBM. The DBM will download it. Now, as soon as makuha ng DSWD yung pera o yung dinownload, pinasa ng DBM, yung 4.4 million Filipinos na kasama sa conditional cash transfer, yan po ay may mga cash cards or ATM, no? So, madali nila makukuha. Yan ang pinakamadali. That's why kung may nakikinig po both sa DBM at DSWD, I think pare-pareho tayo ng iniisip. The faster we do that, at least 4.4 out of 18 million, hawak na nila yung pera nila. So, yan po kasi meron silang monthly talaga na binibigay sa beneficiary ng 4Ps. So, balik idadagdag lang nila. So, kung ang usual mo tinatanggap, 2,000 at taga Metro Manila ka, 8,000 ang ibibigay sa'yo, dadagdagan ng 6,000. So, 8,000 makukuha mo. So, if you're from another region, for example, nang ibibigay 6,000 and you're receiving 1,500, dadagdagan lang ng 4,500 para maging 6,000. So, Roldan, wala pa sa barangay ang pera, wala pa sa LGU. So, mangyayari nun, magkakaroon ng memorandum of agreement between DSWD at yung LGU, whether province, city, or municipality, and then yung barangay actually ang iikot. So, if you ask us what are we recommending, we're recommending na pag inikot yung form, kasama na yung representatives ng city, ng barangay, ng homeowners, kung may social worker na pwede kasama at police, para pagka-fill up, dun na yung evaluation. Kasi kung iuwi pa sa barangay, i-encode pa yan, iiwan sa bahay nyo yung form, babalikan pa yan, tatagal eh. Di ba? But remember, it's not that easy to fill up the forms when you're not filling up for yourself lang. I showed you the form nung isang araw, di ba, na yung form po na yan, pati nung lahat ng kasama mo sa pamilya mo at kung may sakit sila o ano. So, some are telling me na baka malamang mangyari dyan, iiwanan nila ng barangay sa bahay, pipick up in the next day. So, pwede din po yon. So, but sana, pag pick up the next day, dun na rin ang evaluation, on-site evaluation na nung city at saka ng barangay, no?
para masigurado na mabilis at less na po yung or no red tape, no? So let me make it clear po, nagkakaisa kami ng DSWD na walang red tape, 'di ba? It's a matter lang of what their decision is, anong proposal, anong ideas namin. So ang agreement po namin tonight, tatapusin po namin yung pagkaintindi namin sa guidelines. Isasubmit namin kay Sec. Rolly kompleto bukas through a letter, and then kung kailangan mag-conference call kami or mag-Zoom para pag-usapan isa-isa. But yung hangaring nga is that mabilisan ito at magawa kaagad. So siguro doon sa iba na nakapagsalita na malabo, matagal, etc. That's based on yung pagpapalit-palit ng guidelines, kasi it's the first time na may ganito kalaking programa, 100 billion a month halos, for 18 million Filipino families, di ba? So while it is true that there's no excuse, you have to get it right away, and hindi dapat excuse yung proseso, meron din kasing accountability dito That's why nagpapasalamat din ako kay Chairman Aguinaldo at sa COA. Nakita ko naglabas sila ng mga rules, di ba? And they're understanding the present situation, di ba? So far po sa rules ng DSWD, pwedeng house to house, pwedeng ipatawag sa covered court. Gusto ko lang po ipaalala sa mga barangay captain, but even sa DSWD, sa ibang bansa, pag umabot na ng 50 ang tao na nasa isang lugar, yan po ay public gathering na. Delikado na po yan, no? At ayaw nga natin na kumalat yan. So, hanggat kaya at maaari yung house to house, yun po ang sinasuggest po namin, di ba? Pero of course, kung halimbawa 20 farmers na magkakalayo yung bahay and they can all go to one place and it's easier for everyone, pwede rin. Basta yung social distancing at saka yung mga protocol ngayon, masunod pa rin, no? Okay. So, let me see kung may additional questions. Nakiusap ako na to send it to me. Okay. May isang tanong, actually hindi to tanong, pero summary to nung sa team natin sa Speaker's Office, yung mistrust ng publiko. That's precisely why ang recommendation namin house to house, at ang recommendation po namin 5 yung representative, no? First po yung representative ng LGU, whether province, city, municipality. Second po yung representative ng barangay. Third po, yung representative po ng asosasyon, no? So that can be po the homeowners association, kung urban poor association o kung ano man, no? Pang-apat po kung gusto ng representative ng DSWD, at pang-5 po yung police, di ba? Or AFP, dahil pera ang dadalhin dito. So syempre yung security din, at saka ayaw po natin na biglang may magchismis. Oy, namimigay na ng pera doon, baka magtakbuhan na yung mga tao. We have to take care of each other at this time. Pero sometimes, yung rumors are very dangerous or could really snowball, di ba? So, we're trying to put in sa mga sistema natin yung para ma-address yung mistrust. In fact, bago pa umikot yung forms, bawat municipality at city, i-inform na sila na in accordance with government statistics kung ilan households ang nasa kanila. So kung halimbawa sumobra, ibabalik nila yung pera. So kung halimbawa sa Taguig, sasabihin nila 100,000 households ang bibigyan, and then ang nakita namin ang qualified 110,000, babalikan namin yung national. Paano tong 10,000? Ito yung proof na kasama sila. Pero halimbawa 100,000 ang binigay nila at 99,000 lang po ang dapat bigyan, yung 1,000 hindi bibigyan, isosolid din ang pera yan. So may liquidation pa rin po yan, no? So kaisa nyo po kami sa pagpupush na talagang bilisan, at sabi ko nga, kung katabi ko ang ating Pangulo at tinanong natin, Mr. President, kailan ba dapat binigay yan? Sasagot sa iyo, kahapon o last week pa dapat, di ba? Having said that po, hindi po wala pong umuupo sa mga papeles o yung mga departamento po mismo. Talagang they're trying as fast as they can. Kaya lang ang dami talagang pag-uusapan, no? So kami po, that's why
we're trying to help because nga maraming kongresista ang naging kapitan, naging SK, naging mayor, naging governor. So naiintindihan nila yung sa local, no? Kung paano pinakamadaling paraan na maihatid kaagad sa bahay ang mga pera na to. But definitely in the next few days, no? May nagtanong dito yung walang solo parent ID. Yun nga po sinasabi ko dapat sa form na lang na pinaikot, wag nang humanap ng ID, etc. Kasi, di ba, pwede mo namang habulin yung mga ng loko later on Di ba? So, there's a different level of necessity yung pangangailangan at this point in time kasi hindi ka naman makalabas Hindi ka kung malayo ka sa bahay ng magulang mo, hindi ka naman pwedeng umalis para mangutang. Kahit yung 5-6 ngayon, hindi makaikot sa mga bangko po ngayon, operational man, it's not that easy to quickly get a loan, no? So that's why kailangan ihatid kaagad natin yung pera na ito, no? Okay, so I answered some of your questions and told you more or less how we're doing things. Idagdag ko lang po na we're putting a time and motion and infographics dun sa existing na guidelines para pag nag-usap po kami ng DSWD, magkaintindihan po kami, di ba? So kung minsan may ginagamit kaming words to each other, hindi po pagbibintangan yan. So halimbawa, kung sabihin ng DSWD, ang kulit nyo naman, makulit po talaga kami dahil pinaglalaban po namin yung para sa tao. Pag sinabi naman namin maraming red tape yan, hindi namin tinatawag na, bureaucrat or sinasabi namin na trapo or whatever. We're just, it's just part of the discussion. It's part of saying. That's why sabi ko nga kanina nung kausap ko yung Yusek, sabi ko kay Yusek, i-define natin kung ano ang tingin natin na red tape, di ba? Kung ano ang ano. So any guideline that pwedeng tanggalin to para mas mabilis, i-consider natin yung guideline na yon as additional red tape, di ba? Pero kung yung guideline na yon wala kang choice o necessity siya, kasi halimbawa, hindi mo naman pwedeng hulaan sino yung 18 million pamilya na bibigyan, di ba? Hindi naman pwedeng bumilang ka ng 3 out of 4 families, so hindi mo naman pwedeng bilangin 1, 2, 3 bigyan, yung pang-apat wag, di ba? Madali po itong gawin sa mga mayayaman na subdivision o condo kasi definitely hindi kasama, di ba? Pero dun po sa mga ungated na mixed community, like halimbawa po sa labas ng bahay, medyo gabi na pero kung lalabas ako halimbawa, pinakita ko sa inyo, may kapitbahay ko kami na may parentahan na 2 floors na. So, siguro po, iba pangangailangan niya dun sa mga kapitbahay namin na 2-3 pamilya sila sa isang bahay lang, di ba? Okay. So, the last part of my discussion with you tonight is pinakla-clarify po sa akin what do I mean na sana simple pero very clear yung sa DOH, no? Kasi nakikita naman natin ang effort. Every day naman sila nagbre-briefing. Alam natin overwhelmed yung health sector, no? So, let me first add a additional suggestion. May I suggest that yung mga former secretaries, Secretary Cabral, Secretary Galvestan, Secretary ngayon Congresswoman Janet Garin, at yung ibang mga known personalities who work, for example, with WHO like Dr. Susie Mercado, and some who've worked all their life sa public health and grabe ang trust ng tao like si Doc Willie Ong. Sana buuin ito as an advisory group, not only of the health department but of the IATF and even of Congress, no, dito sa Oversight Committee. Sa House po, kung nakikinig po yung mga nabanggit ko at kung meron po ako hindi nabanggit, pasensya na po, no. But doon po sa mga official natin na may experience din, whether sa MERS or sa ibang mga sakit na umikot or basta during their career, di ba? Picked up expertise on this. Because I'll go to my point, no? My point is, for example, let's talk about PPEs, yung personal protective equipment, di ba? So, wala pong sundalo na papupuntay mo sa gera na walang bala.
'di ba? Hindi mo sasabihin sa magsasaka na ikaw magsaka tapos walang lupa o walang itatanim. So it is really a tragedy if we're going to ask health workers to go to the hospitals and to the areas that they have to go into na wala silang personal protective gear. Bakit po? Hindi naman po sila immune tao din po sila no? Pwede rin, in fact, mas malaki ang possibility mahawaan sila dahil sa exposure nila. Okay. So having said that, ako, thankful ako nung sinabi ng DOH na nakabili silang 1 million sets padating na in the next few days. And kahapon, nagdagdag ng detalye, yung mga date kung kailan dadating yung 200,000 pieces, etc. But as you know, si Senator Pia, matagal na chairman ng Committee on Health sa Senate, kinukulit ko rin siya based dun sa mga nakakausap ko rin. Kasi pwede mo i-compute regarding the number of hospital beds, yung PPEs na kailangan. And it's much more than 1 million. So, yan ang example ng sinasabi kong mas maganda siguro po kung ang presentation ng DOH is something like this. This is the number of beds we have. We want to get it to this number. Diba? So, let's say if they say we have 100,000 beds ngayon. And per bed, we need 10 PPEs, for example. No, so, mako-compute mo na yon. So, 1 million pieces. Per ano yan? Per day, per ganito, per ganyan. No? So, pag kinumpute mo yan, ngayon, ang susunod dyan, ano ba ang inventory? Diba? Anong inventory sa... Okay. Si Lani lang may pinapakita. Kasama ba yung workers na walang work sa stores? No? Again, kung kasama po dun sa 18 million Filipinos na poor, kasama. Kung hindi po, ibig sabihin medyo malaki ang sweldo nyo pero at maganda ang pamumuhay, hindi lang makasweldo ngayon, may separate program ang gobyerno para dyan. No? So it really has to do with your socio-economic status as of now. So going back po sa PPEs, di ba? So kung halimbawa po sabihin natin Metro Manila, ilan ba ang ano dito, ang ospital? So ano ba inventory ng bawat isa? Kaninang umaga o kagabi, pinapanood ko ulit po ang governor ng New York. Isa na sa bagong requirement na nilagay nila is that all of the hospitals have to report their inventories. So, for all I know, meron ng ganun ang DOH, hindi ko po alam. Baka meron na po sila. But ang point ko po, unless you share that information with the public and then we keep reading na walang equipment, mga doktor na mismo nagpo-post. I doubt na may mamumuliti kang doktor at this point in time, no? And it's not only one or two, no? So, and yung calls for donations for PPEs is everywhere. And we're only talking about the health workers. So, for example, at kinakamusta ko mga taga-NCRPO, no? Pasensya na po kayo, hindi ganun karami yung napadala namin na gloves at saka mask, no? We're still producing more. But yung iba natin frontliners na nasa kalye araw-araw na nakakadikit sa mga tao, kailangan din nila ng protective gear. Another example po is beds versus ICU and ventilators, di ba? So, madaling sabihin binibili na. But ano ba yung computation, di ba? Ilan ba ang kailangan natin? Because all around the world, kung sino man in charge ng crisis, ay sinasabi sa tao this is our present capacity. Tingin namin pag nag-surge ganito aabot. Tingin namin ganito karaming ventilators ang kailangan, no? So that's po what I meant by we can be very candid and very clear and concise sa atin briefing. Yung context kasi importante. Which goes to my last point. Kailangan ba i-lift na o hindi? Or gradually ba or biglaan i-lift? Or kailan ba April 12, 15 o isang buwan pa ba ang ating enhanced quarantine? Magdidepend po yan kasi sa public health strategy. Di ba? You can't tell people, dyan lang kayo sa bahay, huwag kayong alis kasi baka makahawa kayo. Then suddenly tell them, balik na tayo pwede na. You have to tell them in relation to the numbers of infected, yung gumaling at yung namatay. Ano bang models natin dyan? Ano ba prediction natin dyan? And ano ba mag-trigger na ililift mo yung enhanced
quarantine, 'di ba? Community quarantine. So, yun lang po ang aking pakiusap sa mga kaibigan natin sa DOH, kay Secretary Duque. I think we can take a page out of how the US, the different governors, how the UK has been reporting yung PPEs, equipment, and also the public health strategy, no? So, ayan po, may tanong ulit. So, every family mabibigyan. Ang intention po at ang budget is for 18 million out of 24.6 million families. So, if you're not in the formal sector, ay dapat magkaroon. Kung ikaw ay wage earner na hindi sumasweldo ngayon at minimum wage, dapat magkaroon, no? So 3 out of 4 families po makakakuha nito, no? Yung may mga tanong, paano makakuha ng ayuda sa DOLE, sa DA and everything. Those are separate programs. Siguro I'll ask yung team namin, Dex, baka pwedeng coordinate with the different departments, gawa din tayo, o baka meron silang infographic. So we can post also para alam din ng mga tao paano i-access yung ibang mga programa ng gobyerno, no? Okay, ano to? Sabi sa politiko, sabi ni Trillanes, Filipinos led by incompetent, psychological and stable president. From day one naman ng kampanya na, sinasabi na ni Senator Trillanes yan. Alam naman natin sino kinampanya niya at alam naman natin ang frame of mind niya na mali lahat ang gawin ni Duterte, no? I'm really hoping po na hindi talaga po kumalat at maging successful tayo. You know, we can judge day per day, but at the end of the day, ilan ang may infect, how do we treat them, ready ba yung ating pong medical facilities, did the government provide the correct support and everything, no? So this crisis is worldwide. This crisis has been predicted by a few future thinkers in the last 10 years siguro, but even the most yung pinaka mayayaman na bansa, pinaka strong ang institutions, hindi talaga handa dito, no? So I don't think it's helpful right now that we play politics, di ba? I mean, when yung mindset natin kailangan natin palitan, di ba? Even sa media, remember I talked about media. It's natural na may scoop, na may political angle, na merong dinidig up, etc. So we're telling them, continue to expose, continue nyo gisingin ang public work. But it should all now be in the spirit of how we can be successful in defeating COVID-19 and save lives, di ba? So, creating rumors about the president, samantalang humaharap siya sa media, nakakausap natin, nakikita natin ang mga pinagagawa, yung batas, no, na pumasa to both in the Senate and the House. Scrutinized to ng mahigit 300 congressman at 24 or 23 na senador. So I don't think name calling our president or any leader now would help, no? Siyempre emotional po tayong lahat dahil mahirap po, di ba? I mean, I think we have to empathize, lalo po kung mas mahirap ang pamilya, mas nahihirapan din po. Why? Di ba? Kasi doon po sa may kaya, I mean, like ako nga, I'm in an aircon room right now. Kahit pa paano, meron akong isang isda o manok and then gulay, and then every other day may karne na kinakain, di ba? But it's not the same for everyone, eh. Yung iba siksikan sa bahay, iba po hindi na nakaka 3 meals sa isang araw. At tayo po konting sakit ng ulo, may gamot na nabibili. Marami po hindi yan ang sitwasyon, eh, no? So I think let's just all help each other, and I'm hoping pag-pray niyo po kami na bukas maging maganda ang discussions kasi wag na sana maramdaman ng DSWD na napag-iinitan or na ano. It's just that the program that we want to implement, kayo ang in the best position with the LGUs for the 18 million
Now, labas sa 18 million, yung mga special cases, special circumstances, mga tao na kailangan natin tutukan, may iba't ibang mga programa, marami ng ibang departamento na pwedeng tumulong doon. So, before I say good night to all of you, I think the government should also consider na giving a cash aid sa mga LGUs, especially kung third, fourth, fifth class municipalities yan, and then also to all hospitals, no? Narinig ko to sa aking ate, kay Senator Pia, sabi niya, ba't hindi na lang bigyan ng X millions or kung magkano man ang bawat ospital, then i-liquidate nila kung paano ginamit sa mga indigent o sa ibang mga pasyente. Di ba yung Malasakit Center, napakagandang programa, ni Senator Bongo at nakuha po niya, of course he has the ears of the President and of the executive branch and of our people, at during normal times ang laki na naitulong nito. Ganun din yung binigay ni Presidente na 100 million a month sa PGH, no? But this is extraordinary times, so may extraordinary na pangangailangan dito. So I don't think we should wait na may surge na or hindi na kinakaya ng mga ospital bago natin sila bigyan ng pera. Pati po yung mga LGUs, di ba? We're asking them to provide extra we're asking them to do a lot. But remember, their budget was not also budgeted for a crisis this big, no? So let's all help each other. And again, let me end by saying, PSST, pray. Stay home, save lives, and sa mga kaibigan natin sa DSWD at Kongreso, tapusin natin tomorrow kung kaya po natin. Sana po matapos natin yung take-home package para ma-implement kaagad. But yung panawagan ko nga kanina, kung ready na naman ang DBM at DSWD is ready already, as soon as ma-download yung sa 4.4 million, pwedeng mauna na yon. So, at least 4.4 out of the 18 million Filipinos, nakuha na nila yung kailangan nila. So, God bless you everyone. Good night po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat na nagba-backstaff for me today, at pasensya na kayo kung mayat-maya text, tawag, Zoom. Pero talagang kahit we're not all living in the same place or the same house sa ngayon, kung tayo mismo, we cannot have good internal communication at we cannot work together, how do we expect the whole nation to do so, no? And kay Sec Anyo, Sec, we're very happy na asymptomatic at sabi po, you're doing good naman daw po. We know na frontline ka and you're a quiet worker, so our prayers are for you. Alam ko you're continuing to work, but alagaan nyo rin po katawan nyo. Good night everyone, God bless po.